Panibagong yugto, ano naman ang ating vlog? Magluto naman tayong pananghalian ng sweet and sour tofu. Kaya panoorin nyo ito mula umpisa hanggang dulo. Siyempre, simulan na nga pala natin maghiwa ng sibuyas. Yung mga ingredients nga pala natin, andyan at nakalagay sa screen. Nga pala, ito nga pala sweet and sour na version ko. Kayo na bahala kung anong version ninyo. Nga pala guys, ipiprepare lang natin yung mga kailangan natin. Ganyan nga lang pala ang hiwa ng onion na gagawin ko. Nga pala, isang bell pepper lang yung gagamitin ko. Kayo na bahala kung gusto ninyo dagdagan yan. Kasi saing goods na yan. Dalawa lang naman kaming kakain. Pagkatapos nga pala natin hiwain ng ating bell pepper at ang ating onion, iset aside lang natin yan sa gedli. Kasi nga pala, ito nga palang skyflex yung gagamitin kong pambreading. Ay didikdikin ko pa o dudurugin ko pa. Nakadepende sa inyo kung gusto nyong gumamit na skyflex. Ako kasi yan yung prepared ko. Siyempre version ko to. Nga pala guys, kayo bahala kung gusto nyong gumamit ng breadcrumbs na binibili sa mga grocery. Kanya-kanya naman tayo ng trip. Ayun at didikdikin ko na yan. Nga pala, tatlo nga palang balot na skyflex yung nagamit ko sa dalawang tofu. At pagkatapos nga pala natin yung dikdikin na durugin, lagay na natin sa malinis na lalagyan. Kaya kamaskarap, try nyo na rin subukan na gamitin yung skyflex ninyo sa mga breading. Ginagamit ko nga rin pala yan sa mga chicken. Tsaka hindi na kayo maglalagay dyan ng iba pang pampalasa para sa aking goods na yan. Depende na lang kung mahilig kayo sa maalat. Nga pala yung egg, isang egg lang yung gagamitin ko. Okay na yan para sa dalawang tofu. Yun nga palang itlog, yan yung lalagyan ko ng lasa, asin at paminta lang. Goods na sa akin yan. Kaya nabahala kung ano pang gusto nyong idagdag. Naglagay nga pala ako ng 1 tablespoon dyan na tubig. Tapos mekos-mekos lang natin. Pagkatapos itabi lang muna natin ng itlog sa gedli kasi maghihiwa muna tayo ng tofu. Square cut nga palang hiwa ko dyan. Kayo na bahala kung anong trip nyong hiwa sa tofu ninyo o magluluto kayo nito. Basta ako, ito yung trip kong cut ng aking tofu. Yung iba kasi kapag nagluluto ng sweet and sour tofu, ginagawa nila sinasawsaw lang nila sa flour or yung ginagamit lang nilang breading is flour lang. Mas maganda talaga kapag merong breadcrumbs, pero ako mas goods talaga sa akin yung lasa ng skyflex. Kaya skyflex bacon naman. Yun nga pala guys, tapos na tayo mag-prepare at lutuin na natin o prituhin na natin ang ating tofu. Ngayon hindi ako gagamit ng air fryer para prituhin ang ating tofu. Gagamit nga pala ako ng mantika para okay na okay talagang pagka-crispy. Okay naman sana ang crispy sa ating air fryer kaso nga wala akong pang spray ng oil. Okay lang naman na magprito ako. Olive oil naman yung gamit natin. Nga pala, isawsaw na natin sa egg ang ating tofu. Pagkatapos ilagay na natin sa ating skyflex na breading. Yung iba nga pala, kumukuha pa sila ng all-purpose flour. Tapos may timpla. Tapos isasawsaw sa itlog. Tapos ilalagay sa flour. Tapos tsaka ilalagay sa breading. Ako goods na yan. Ayoko kasi na masyadong makapal yung breading para madaling lutuin. At saka pumapasok talaga yung init hanggang sa loob ng tofu, lutong-luto talaga siya. Sabagay, kanya-kanya naman tayo ng trip o version sa pagluluto. Ito yung version na sweet and sour tofu ko. Kaya comment down kayo kung anong version ninyo para malay nyo magaya ko rin sa susunod. Lagyan lang natin guys lahat ng breading ang ating tofu para mamaya dire-diretso na tayo magpiprito. Ayan at ganyan lang isawsaw sa itlog pagkatapos ilagay lang sa skyflex na breading na ginawa natin. Nga pala't nagugas ako ng kamay dyan, di na ako nag-hand gloves. Tsaka okay lang yan, ako lang naman ang kakain, di ko naman kayo bibigyan. Gawin lang natin sa lahat ng tofu natin yan hanggang matapos tayo guys. At pagkatapos yan, ipiprituhin na natin yan. Ayan, at goods na yan. At prituhin na nga natin dahil mainit na ang ating mantika at kawali. Ayan na guys, simulan na natin na ilagay yan sa ating mantika. Alam nyo ba guys na maraming pwedeng luto sa ganitong klaseng pagprito ng tofu? Pwede kayong mag-lechon kawali tofu.
Pagkatapos naman pwede din kayong mag-creamy tofu and mushroom at pwede din kayong mag-tofu square na gamitin ninyong breading ang inyong skyflex. Kaya yan guys, gawin nyo na yan at tsak na magugustuhan ninyo. Tsaka napakasarap talaga ng gantong version. Parang fried chicken yung tofu, napaka-crispy pa. Ayan, at pag na-golden brown na ang ating tofu, baliktarin lang natin yan para syempre maluto rin yung kabilang side. Syempre gawin lang natin sa lahat ng tofu natin yan. Prituhin lang natin at pagkatapos natin prituhin, syempre next na natin yung sauce ng ating sweet and sour. A few moments later. Ayan, at luto ng ating tofu. Golden brown na nga siya. Hindi ko na nga pala ulit yan ipiprito kasi yung iba nagdo-double fry. Okay na yung ganyang goods na yan kasi malutong na yan para sa akin. Kaya bahala kapag nagluto kayo nito, ang ido-double fry nyo pa siya. At syempre, pagkatapos nga pala natin magprito ng tofu, syempre alam nyo na, next na natin yung sauce ng ating sweet and sour. Narinig nyo ba't napakalutong ng ating tofu? Kaya gawin nyo na yung ganitong version guys, di kayo magsisisi. Ayan, luto na ang ating tofu. Kaya tara't simulan na natin magluto ng sauce ng ating sweet and sour. Ang napakasarap. At simulan na natin magluto ng sauce. Yan nga pala yung kawaling ginamit ko sa pagprito kanina. Lilinis ko lang. Tapos binalik ko yung natirang mantika. Pagkatapos ayan, at tutuin muna natin carrots. Gisa-gisa lang natin yan. Alam nyo na't maganda pag piniprito talaga yung carrots. Lalo na pag ilalagay sa sauce. Kasi mas talagang matagal yung sauce masira. Ayan, at hanguin na natin yan. Pagkatapos i-set aside muna natin sa gedli kasi next naman natin yung sibuyas. Iprituhin ko lang muna yung sibuyas. Igigisa ko lang ng ganyan. Pagkatapos nyan, isi-set aside ko din kasi yung masyadong lutong-luto yung onion. Pagkatapos nga pala natin lutuin yung sibuyas, set aside lang natin sa gedli. Pagkatapos ito naman ang ating igisa, ang ating tomato paste. Lahat na nga pala yan nilagay ko. Yung iba kasi ayaw nila ng tomato paste. Pwede naman kayong gumamit dyan ng tomato sauce. Pero ako mas good sa akin yung tomato paste. Ayan, nilagay ko nga pala yung juice ng tidbits. Yan kasi magpapasarap at dadagdag ng asim at tamis. Kung gusto ninyo gamitin yung tomato sauce, isang sachet nga pala ng tomato sauce, tapos maglalagay kayo ng 2 tablespoon na tomato paste. Ako kasi mas gusto ko yung lasa ng tomato paste kaysa sa tomato sauce. Mas maasim-asim kasi yan. Naglagay nga pala ako ng sugar, asin at paminta. Tapos imekos-mekos lang natin yan. At syempre maglalagay din ako ng tubig dyan. Dadamihan ko pala yung sarsa niyan kasi yung kasama kong batugan dito sa bahay mahilig sa sarsa. Pag nagsabaw kasi yun ng sauce parang sinigang. Kaya kailangan hindi siya mabibitin. Nakakahiya naman kasi baka biglang sumipag. Ayan, at nag-add pa ako ng asukal. Nga pala't kanya-kanya naman tayo ng panglasa. Kaya na bahala kung gaano karaming asukal ang ilalagay nyo dyan. Pagkatapos naglagay pa ako ng patis para dagdag pampalasa. Maglalagay nga din pala ako dyan ng broth cubes. Pagkatapos syempre maglalagay tayo dyan ng suka. Siguro mga 2 tablespoon na suka. Goods na yan para sa pambalasin ng ating sour. Medyo nauutal na naman ako. Yan nga pala ang broth cubes na nilagay natin. Tapos mekos-mekos lang natin yan. Pagkatapos syempre titikman natin kung goods na yung lasa sa atin yan guys. At nag-add pa nga ako dyan ng patis kasi medyo natabangan pa ako sa lasa. Tinikman ko nga pala ulit. Okay na siya. Kaya ilagay na natin yung ating carrots. Pagkatapos next na natin na ating sibuyas at saka yung bell pepper. Tapos ilagay na rin natin yung tidbits. Pagkatapos imekos-mekos na natin lahat yun guys. Tapos babalikan natin yan a few moments later. A few moments later. At pagkatapos nga pala ng few moments later, ito na ang sarsa at naluto na. Mekos-mekos lang natin ng konti kasi maya-maya titikman ko ulit yan. Kung gusto nyo palang lumapot ang ating sarsa, lagyan nyo pa ng cornstarch. Pero sa akin, goods na yan. Tapos tikman lang natin. Baka mamaya ay kulang pa pero okay na yan guys. Kaya plating na natin yan. Ayan, at nilagay ko na yung toko pero hindi lahat ng toko nilagay ko dyan. Nilagay ko lang yung amang kakainin ko lang. Pagkatapos guys, yung ibang tira lalagay ko sa ref. Pwede naman yun na initin bukas sa air fryer para crunchy pa rin. Tapos yung sarsa nakahiwalay.
Pagkatapos yan guys, syempre pinaka-favorite ko sa lahat ay yung Tiki Man Time. Ayan nga guys, at titikman na natin. Kaya kung nagustuhan yung video na to guys, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe. At syempre mga kamaskara, huwag niyo rin kalimutan na i-click ang notification bell button para laging update kayo sa video na aking ina-upload. Ayan, at napakasarap talaga nito guys. Kahit walang kanin, talagang ang sarap. Kaya try nyo na to sa bahay nyo. Try nyo na yung version ko, pero kung may iba kayong version, edi yun yung gawin ninyo. Maraming salamat nga pala sa mga nanood mula umpisa hanggang dulo at hanggang sa susunod nga pala na vlog na to guys. Paalam!